That kasi nga itong 1st Marine Brigade naman dati na yung mga batalyon sa South, and itong mga batallions ng Marines high mobile yan, highly they can be deployed anywhere. So karamihan dyan na mga lalo rin yung mga senior NCOs, kabisado na rin yung area, kabisado na rin yung labanan sa mga ganyang mga lugar. Kaya lang yung mga bago, during our way from Palawan to Southern Philippines, sa barko, nagbi-briefing na kami. May mga do and don'ts na bang i-anticipate natin maging sitwasyon doon at paano tayo magre-react. Ganon yung adjustment namin. Condition naman yung mga tropa. Basically, alam nila yung gagawin nila. At medyo nabigla lang syempre, yung unang mga labanan, medyo nabigla yung tropa dahil hindi nila alam na ganun kalaki yung magnitude ng kalakas na yung kalaban. So, yan ang namin. Yan ang nag-experience namin doon. Sir, so nung matapos yung Apo Hill, sir, anong feeling nyo nun? Kuha na yung Lanao Sur o may iba pa yung kapila talaga? We know for a fact that the second largest MILF camp where yung Busra ba, doon karamihan nag-retreat yung nabangga doon sa Lanao Norte, sa Camp Bilal. Kasi may daanan sila diyan papunta roon. So our next target was neutralized Camp Busra, which is again annexed to Camp Abu Bakar, yung complex na yon. So pinagtulungan din ng armed forces yon at wala atang mga 3 days with all our forces, combined arms, nakuha rin yung kampo. So, doon nga, sa pagpasok ko daw one time, nag-run kami from Lumbatan to along Lumbanayage, papuntang Busra. Naambus ako. Naambus yung convoy namin at 4 na oras na ambus yun. Kasi, again, putik-putik yung lugar at maulan. Bumalagbag na naman yung 6x6 na tinamaan ng RPG ng kalaban. So, hindi kami makabante. Yung pangatlong vehicle ako, pero nandun ako sa command vehicle na B-150. Sabi ko, laban tayo at mauubos tayo lahat dito. So, buti na lang, after 4 hours, yung last, with all those casualties, moaning sa paligid ko, dahil bumaba na rin kami ng vehicle noon. At yung vehicle namin, na B300 pala, yung 4 na gulong putok na lahat, nawarat na rin. Kasi tinamaan kami ng siguro mga 3 o 4 na hindi ko na matandaan, na B40, nakabang pala yung ambusher doon sa may gilid ng karsada. Pumula na lahat ng ilaw ng instrumento ng B300 yan. So nag-decide ako bumaba. During the last hour, gusto kong evacuate yung yung patay ko at wounded to safer grounds. Habang in-encourage ko yung mga tao na lumamban after the last Marines, so to speak. Nahagip namin yung signal ng nagpapatrulyang Palar, na I understand under the leadership of Major Gapay during the time. Yun nakasave sa amin at kasi ang dala nila yung truck armor ng army. Nagmaneuver sila sa likod, nasa lubong nila yung mga nagwi-withdraw, and then nung binakbakan nila, nag-withdraw na rin finally. And after reconstituting and mastering my troops, naibak ko finally yung mga wounded ko through yung mga armored vehicle ng nag-reinforce at nag-save sa amin. Again, experience na naman yun. After inumaga na ako, halos nakarating kami sa Busra,
doon sa temporary patrol base namin doon. Medyo gabi na. Madilim na ang siguro mga alas 12 ng gabi yun. How critical, sir, yung bombing natin noon sir sa Busra to, di ba sir, medyo hindi naman ganun, maging mahirap na yung pagkuha ng Busra, sir. So, yung taking Busra is ika nga unahan doon sa mga bundok na naman. Kasi ang Busra, kung ma-recall ko pa ngayon, may malaking ilog dyan at saka bali yan na pag-assault mo doon sa gitna, kitang-kita ka. At yung mga tangke mo at sa mga tropa mo, vulnerable sa sniper fires ng kalaban. But ang ginawa namin noon, inunahan namin sa bundok. May mga bundok niyan sa likod sa likod. Bago yung main camp, may bundok sa likod. And we crossed the river during night time. Malakas ang agos. Kaya nga may namatay kami ng dalawa na marino na anod. Kuha na lang namin doon sa Lanao Lake several days after. So nung na-cross namin yon, nasurpresa namin sila while the rest of the troops are attacking frontally. Meron na kaming tao doon sa likod na parang hammer and anvil lang ang dating, na hindi nila akala na meron palang tao doon sa likod. In fact, kinukwento sa akin ng isang veteran sargento ko na akala din nila kasamahan ng MILF yung nandun na nakapwesto na madaling araw. So hindi nila alam tropa na pala natin. So they're looking doon sa main effort attack frontally, na lansi sila na hindi nila alam na meron palang iipit sa kanila sa likod. Yun yung naging key doon sa attack ng Busra. Gaano naging ka-importante sila yung force recon noon sa inyo? Sila Palmero, sila sa operations noon sila ang unang-una nabigla din tayo doon sa tactics ng MILF noon dahil marunong na pala sila mag-snipe. And nakita ko na para ma-neutralize yung capability nila na yon is to employ also our snipers. And our recon companies did that by employing their snipers. Alala ko pa noon yung ginagamit yung Barrett na 50 caliber. So while they are reckoning the area for possible enemy presence, ginamitan din sila ng mga sniper teams na neutralize yung barina. Kasi nung una lalo ng pagka na subject ka sa sniper fires, medyo yung isang kumpanya, for example, kasi medyo nag-adjust pa kami sa area, nagkakagulo na kaagad and everybody fires to any direction. Hindi malaman namin ngayon kung saan nanggagaling yung putok. So ang naging parati kong sinasabi sa mga tropa, hayaan nyo lang muna mag-snipe yan at malaman natin saan nanggagaling yung putok. Kung puputok kaya tayo lahat, hindi natin malalaman kung saan yung kalaban. At magkakaroon tayo ng confusion dito at mag-a-axel lang tayo ng bala. So, yun naging technique when there is an enemy sniper. Hinahayaan muna namin siya magpaputok para malaman. And then, I'll send my recon to neutralize yung sniper na yan for counter-sniping. Yan yung nangyari na. Sir, paano nyo naman ginamit, sir, yung FA nyo, no? Si Colonel Luna. Kasi sa JHIT ngayon. So, paano nyo, kasi naging effective din, sir, yung paggamit nyo.